Makati City. Siya si Marlon Perorama o mas kilala bilang si Looney. Members of Makati's Drug Enforcement Unit have arrested rapper Looney. Nakuha na sila ng ilang pakete ng droga. Pinapwesto sa kalang likod ng Mareto City at apat na iba pa matapos makumpiskahan ng push for highway 31. Huwag makulay ang mga babalat. Alam mo mahusay ang pagkakalahad. Mga tunay na ganap, sinulat na parak. Kaya huwag ka na magulat kung matutugma lahat. Sapagkat ito'y galing sa memorya. Isang napaka-importante na istorya. Ito ang aking personal na testimonya, pangontra sa mga ignorante na teorya. Tunay-tunay na buhay, wala akong dahilan para magsinungaling at mga detalye palitan. Ito ang kwento kung paano kami tinaniman ng marijuana ng mga parak na mukhang Taliban. Bandang alas 8 ng gabi sa Pilipinas, sa isang gusali doon sa may Ortigas. Walang oras, bago ang reyes ay may imas. Kasama ko si Ron, Henry na Speak Frigas. Interview kami sa radyo ng gabi ngayon tungkol sa marijuana at sa legalistasyon. Pagkatapos namin umalis agad sa istasyon dahil meron pa akong pupuntahan isang okasyon. Yung sa kubisyon, birthday daw misyon. Pinong malang ko ng detalye pa noon. Medyo masama ang panahon, umaambot kaya tinext ko na siguro pumunta ka na ngayon. Umiwalay na si Ron, sumakay ng taxi dahil bukas may reporting ka kami ni Clancy. Utol ko si Idol, sinundo ko sa labi gamit ng aking Subaru natunog Ferrari. Saan tayo pupunta? Private daw na party. Yung reception na isang hotel dun sa Makati. Bata na may cancer, pumunta kanyang mami. Idol ako naman nakatropa kanyang hobby. Pangalan daw ay Sean. Walang paki sa money kasi handa magbayad kahit magkano si daddy. Kumambot ang aking puso nung una ko narinig. Naawa ako kay Sean, mga luwa lang inig. Nalagay lang ng bata tabilet. Di nyo kailangan magbayad, pupunta ako sa event break sa Makati kahit traffic kahit kaginit. Kasama ko si Rod at si Ivan at si Kep at si Kuya Albert yung driver ng mabait at si Ida, aking manager at kapatid na meron talasina. Isang kakaibang sakit kailangan niya lagi sa lina ng dugo. Napagtawid at tayo malapit lang sa hotel. Makatimid, sumabay na lang siya sa amin para mas makatipid. Yung katabi ko sa backseat, si Buboy at si Ivan. Documentation, security, na man. Nanisiksikan kami sa aking chika. Tumalikot pero kami mga lalaki sa likod. Pagdating sa Makati, sakto lang yung time. Next na likod kami at nagsabi, next time na daw yung party. Sa basement daw yung party. Salamat sa papunta, pasok lang kayo darling. Pagba ng kotse, hinanap ko yung main door. May nagpalitrato sa tabi ng elevator. Idol pwede play, kung baka pwede magpapicture kasi idol na idol ka talaga ng anak ko ng grade 4. Kasi kami dalawa sa kanyang race. Tapos sinutok sa amin yung baril na Terminator. Pero bilang na rin, so lagyan natin ng flavor para di masyadong wala tayong trauma ko na major. Nakakabulat ang sa patutak na ninja kap sa amin ang tumambang parang lutapan tapos namubuga sa basban. Tumakbang pa atras at wala nang nagawa. Tinutukan ng direct sa mukha. Tinagawa. Pagod sa amin, isa-isa nila pinapa. Akala ko kita ko ran sumasadya. O kaya baka prank lang to na malala ng iyak. Nakataka kami habang napapanood ang aking utol na kasalukuyang nakabukod. May tinabi silang kahon, malakas kanyang kutob na meron ng mga langang batlo. Tsaka na lang silang mga nagpilang mga para isa na sa mga kasama nila na saba. Walang uniform, may lang ang masker ang lahat. Walang yung basta-basta lang agad. Ito hotel at nakakapagkakay. Maraming CCTV na napakapulay. Wala naman cellphone, gamit kamay. Sabi daw ng pulisya, sa akin daw na kumbisa. Kasi kahit walang cellphone, walang video ng palitan magmula nung umpisa. Kung under surveillance pala, dapat may footage ka. Diba? Kung under surveillance pala, dapat may footage na. Kung na tao, nagpa-viral pag nahuli siya, paano